Baga't hindi sa tao ang paggawa mo, kundi para sa Diyos lahat ng ginagawa mo. At ano ang sinabi kagabi? Huwag ka nang maghanap pa ng kung ano-ano. Isa lamang ang isaisip mo. Yan ay kung paano ka makakapagbigay at patuloy na makapagbigay sa kapwa mo. Wala ka nang hahanapin pa sapagkat nasumpungan mo na ang pinakamahalaga. Dala mo na si Jesus sa buhay mo. Wala ka nang hihingin pa sapagkat wala ka nang kulang. Buo ka na. Kaya makakapagbigay ka na ng walang humpay na pag-ibig sa kapwa mo. Pag-ibig. Sa umpisa hanggang sa dulo, pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa tao. Kaya kung wala kayong pag-ibig, wala sa inyo si Jesus. Hindi nyo taglay ang Espiritu ng Diyos. Maliban na ang Espiritu ng Diyos ay taglay ng tao, magagawa niyang ibaba ang kanyang sarili. Praise the Lord! Amen! Kaya pansinin ninyo sa mga taong nagwo-worship sa Diyos. Hindi niyang pansin kung umiiyak siya ng todo-todo. Sumasama na ang kanyang sipon. May kasama pang laway. Kapag wala siyang pakialam kung ano na ang hitsura niya, ang mahalaga ang Diyos. Kailangan niyang mapa sa kanya. Praise the Lord! Amen! Mapa sa iyo ang Diyos, yan ang pagsikapan mo. Mapa sa iyo si Jesus, hindi kung ano-ano na kayamanan dito sa mundo. Tao ka pa rin, masasaktan ka. Pag sinampal ka, masakit talaga. Pero yung puso mo, nagpupuri sa Diyos habang sinasampal ka. Kapag ninakawan ka ng pinakamahalagang bagay sa buhay mo, malungkot ka, saglit lang yan. Pagkat alam mong ang Diyos, hindi nagkukulang. Kung ano ang inali sa iyo, ibabalik doble yan. Praise the Lord, amen! Pakita niyo sa Diyos na tinanggap niyo siya. Mabuhay kayo. Padama sa kapwa. Huwag kayong mahiya. Gamitin ang bibig. Gamitin ang kamay. Tell them, I love you sis, I love you brother. Tell them, huwag kayong mahiya magsabi ng I love you. Nasa inyo ang ilaw. Ibigay niyo ang ilaw sa mga nadidiliman. At kung tunay na buhay ang ilaw na dala nyo, makita lang kayo, marinig lang ang boses nyo, buhay na ang taong kaharap nyo o kausap nyo. The Lord, amen! Kung tunay nga na si Jesus na nagbibigay buhay ay taglay ng tao, mahihiwagaan ang taong kausap mo. At hindi na ordinaryong tao ang tingin sa'yo. Bakit mahiwaga ka? Simple lang ang sagot, dala ko ang kahiwagaan, pagkat dala ko sa Jesucristo. The Lord, yes, the Lord, amen! Mamuhay kayong iba kaysa iba. Mamuhay kayong bilang mga naliwanagan na. At mamuhay kayong tunay ng mga Kristiyano na. Huwag mong ipamigay yung ayaw mo nang isuot. Ang ipamigay mo yung favorite mong isuot. Yung bagong bili mo. Na nag-enjoy ka ng suot mo. Na kapag inirigalo mo, itiyak ang ngiti doon sa taong yun, makikita mo. Sasabihin salamat.
Ito ba yung pinakaluma mong damit? Ang sasabihin mo, yan yung bagong pinili ko. Bakit? Subukan mo munang isuot. Kapag na-feel mong masarap, tiyak, magugustuhan din yan nung re-regaluhan mo. Praise the Lord. Amen. Di naman mahalaga kung naisuot mo na o hindi. Ang mahalaga ay natuwa yung pinagbigyan mo. Kapag meron nire-regaluhan kahit bago, di pa rin masaya. Subukan mo muna isuot. Baka mainit. Baka mainit sa pakiramdam. Sino ang may dalang pangregalo ngayon? Sino nagdala ng isang pares na sapatos ngayon? Para ibigay doon sa wala. Wala pa rin? Nagbibigay. Pag wala na kayong lakas, kapag unat ng inyong mga paa, yung mga naiwan yung damit, saka ipamimigay. Paano pa ibabalik yan? Patay ka na. Paano mo pa maranasan ibalik ng Diyos sa iyo? Yung ibinigay mo sa kapwa mo. Ngayon pa lang, maganda na kayo ng regalo para sa mga taong gusto niyong pagbigyan ng espesyal na bagay. Yung pinaka-sexy mong damit na favorite mo, bigay mo doon sa taong mahilig magsuot na sexy. At doon sa mga anak. Mamaya ha, doon sa mga anak ha. Pagkatapos ng gawain, pag-uwi nyo, pupugin nyo ng halik yung mga bulang nyo. Kapag nagalit yan, lagot yan kay God. Huwag niyang tanggihan ang akap ng mga anak nyo. Minsan lang yan. At doon sa mga tatay at nanay na nandito na, matatanda na rin, meron pa silang nanay at tatay, gawin nyo rin yan. Pupugin nyo rin ang halik ang nanay at tatay nyo. Kung nandyan pa sila. Higit pa yan sa halaga ng pera na ibibigay sa magulang. Ano ang mahirap? Ang mahirap, masyadong mataas. Yumuko ka pansamantala. Ibaba mo ang sarili mo. Kapag si Jesus ay nagpakababa din. Daanan mo ang dinaanan ni Jesus. Kapag kung hindi ka dadaan sa dinaanan ni Jesus, hindi ka makararating doon sa kinaroroonan ni Jesus. Ibang daan ang dadaanan mo, hindi kayo magkikita ng Diyos. At ano ang daan na dinaanan ni Jesus? Nagpakababa siya. Sa mga anak, gawin ninyo ang tungkulin kapag nasa loob ng bahay. Maghugas ng plato, maglalaba, maglilinis ng bahay. Yan ang hinahanap ng mga magulang nyo. Gawin nyo. At kapag nasa gawain kayo ng Diyos, kalimutan ang magulang. Wala nakakaalam ng bukas. Maaaring bukas, meron kayong isang pinaglalamayan. Maaaring sa isa pangalawang bukas, merong isa pa. Walang nakakaalam kung kailan. Kaya ngayon pa lamang, pagkita nyo na sa bawat isa, nagmamahalan na kayo. Mahal na araw. Sabihin nyo sa inyong katabi, mahal kita. Mahal kita. Sa katabi, hindi sa harapan na walang tao. Mahal kita. At kapag sinabi mo yan, dapat marinig niya. Mahal kita. Mahal kita. Mahal Sabihin kita. mo sa katabi mo, mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahirap ba sabihin? Hindi po. Hindi. Mahal kita siya. Mahal kita siya. Mahal kita Diyos. Mula ngayon, kailangang marinig yan sa inyo. Mahal kita. Mahal kita Diyos. Kung alam nyo lamang
Kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, wala ng taong mag-aaway. Wala ng taong mananakit sa kanyang kapwa. Wala ng taong magsasarili ng kayamanan niya. Kung alam niyo lamang na kayo ay binili ni Jesus. Hindi pera ang ipinangtubos sa inyo. Buhay mismo. Praise the Lord! Amen! Kailangan pa bang ipaliwanag sa inyo? Bakit ba ganon ang ginawa ni Jesus? Bakit? Ikaw tao, mayroon ka bang dala ng isilang ka sa mundo? Wala. Pero bakit ka nagmamalaki? Bakit para bang ikaw na lamang ang may-ari ng lahat ng bagay? Na para bang hindi ka mamamatay? Kapag inutangan ka, sasabihin mo, magtrabaho ka. Pinagtrabahuan ko ito eh. Para kapag tumanda ako, may dudukutin ako. Alam mo bang tatanda ka pa? Alam mo bang madudukot mo pa yon? Si Jesus nagpakababa para ipakita sa tao ang dapat gawin ng tao. Yung mga tao na sasabing magdadasal na lang ako. Dapat ginawa din ni Jesus yun. Na kaya namang gawin ni Jesus na iligtas ang tao na hindi na siya mapako sa krus. Pero itinuro sa tao ang kapakumbabaan. At yung mga taong nagsasabing magdarasal na lang siya, sarili lang niya ang mahalaga. At kung kailangan niya ang kapwa niya, pupunta siya sa gawain kagaya ng ganito. Lord, amen! Mahalaga ba sa inyo ang inyong birthday? Sino ang mahalagang birthday sa kanya? Taas ang kamay. Birthday. Kung walang birthday, wala kayo. The Lord, amen! Kaya maraming tao na pinag-iipunan para lamang maghanda sa karawan. Meron bang tao naghanda ng kanyang kamatayan? Meron bang tao naghahanda na itong pera kung ito ay kapag namatay ako, nagbo-blow out ako? Bibili ako ng malaking cake, ice cream at kung ano-ano kapag namatay ako. Pero alin doon ang mahalaga sa dalawa? Nabuhay ka nga, ipinanganak ka nga, mapupunta ka lang naman sa impyerno. Kung kayo'y matalino, pagkahandaan ninyo ang kamatayan nyo. Na kapag namatay ako, magpapaputok ang paligid sapagkat siguradong sa langit ang punta ko. Praise the Lord! Amen! Parehong mahalaga yan sa tao. Kapag kung hindi ka naging tao, hindi mo maaalalaman na si Jesucristo ang Diyos mo. At kung hindi ka naging tao, wala ka dito. Nasaan ka kaya? Ngayong tatanggapin ninyo si Jesus bilang Diyos ninyo, iyan ang pinakamahalagang kaarawan ninyo. Na kung saan kayo ay muling isinilang sa Espiritu. Yan ang tawag ay born again. Hindi ka ipapanganak muli mula doon sa tiyan ng nanay mo. Ikaw ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos.
na kung saan ay tinanggap mo ang Diyos. Yun ang ngalawang kapanganakan mo. Kaya tawag sa iyo ay born again. Maliban na ang tao ay pinanganak muli sa espiritu ng katotohanan. Kapag hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon mo at Diyos mo, hindi ka makakapasok sa langit. Ngayon ay sasabihin ninyo ng inyong bibig, Panginoon, mamaya, itong sasabihin nyo, Panginoon ko at Diyos ko, tinatanggap kita sa Espiritu at katotohanan sa ngalan ni Jesus. Ulitin nyo, Panginoon ko at Diyos ko, tinatanggap kita sa Espiritu at katotohanan sa ngalan ni Jesus. Purihin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang isang lihim. Sinong tao ang gustong malaman? Taas ang kamay. Gustong malaman ang lihim na ito. Kapag sinabing mayroon akong sasabihin sa iyo, lihim lang natin ito. Di ba tuwa-tuwa ka? Sapagkat, pinagkakatiwalaan niya ako ng lihim niya. At kapag nahihiya pa yun, taong yun magsabi, kukulitin mo yun, sige na, sabihin mo. Pagkat gustong-gusto mong malaman ang sekreto niya. At ang sekretong itong sasabihin sa inyo ng Diyos, ngayon may regalo siya sa inyo.